Nakikita ko yan. Sa mundong mabilis ang takbo, minsan hindi natin napapansin ang mga pusong naiwan sa gilid ng mga daan. Mga matang nakamasid, mga tiyan na kumakalam, mga buhay na unti-unting humihina. Isang tingin lang, sapat na para maalala natin na may taong hindi alam kung may ipanlalaman tiyan siya ngayon. Araw-araw na daraanan sila. Araw-araw iniipan natin ang tingin. Ang liit ng mundo natin. Puro plano, puro saya, puro ako. Hindi natin naiisip na may iba palang nagbibilang ng oras. Hindi para gumala, kundi para mabuhay. Habang hinihintay mo ang taong mahal mo, may iba palang naghihintay ng kahit mumu ng pag-asa sa paligid mo. Lagi nating sinasabing wala akong oras. Pero paano kung ang bawat oras ng iba ay laban para hindi magutom? Lumaki tayong may baon, may merienda, may ulam na uuwian. Hindi natin namamalayan na pribilehiyo pala ang pagkabusog sa panahon ngayon. Kapag makikita mo sila, para bang may humahaplos at pumipiga sa puso mo. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa katotohanan na may mga taong naiiwan sa laylayan. Paano ka magiging mabuting tao kung hindi mo nakikita ang mga nagugutom sa paligid mo? Sabi nila, bata pa siya. Pero ang tiyan niya, matagal nang naghihingalo. Hindi niya alam ang salitang hunger statistics. Hindi niya rin alam ang STG. Ang alam niya lang, masakit sa tiyan, masakit sa ulo, masakit mabuhay kapag walang laman ang plato. At araw-araw, nagtatanong siya sa sarili, may makakarinig kaya? Ang gutom ay hindi lamang kwento ng iisa. Isa itong katotohanan ng milyong tao. At ayon sa pinakabagong datos, lalong lumalala ang hamon na ito sa Pilipinas. Isang survey ng Social Weather Stations o SWS noong huling bahagi ng Marso 2025 ang nagpakitang umabot sa 27.2% ang involuntary hunger. Ang pinakamataas mula pa noong Setyembre 2020 mula sa 20.2% na average noong 2024. Pinakamataas ang antas ng gutom sa Visayas, sinundan ng Metro Manila at Mindanao, bagamat pabago-bago ang datos. Mas mataas din ang gutom sa mga pamilyang mahirap at food poor. Tumaas ang kabuuang gutom sa kanila mula 21.3% noong Hunyo 2025 tungo sa 31.5% noong Setyembre 2025. Noong Abril 2025, 16.4% ng mga pamilya ang nakaranas ng moderate hunger at 3.6% naman ang nakaranas ng severe hunger. Hindi natin kayang tapusin ang gutom kung magbubulag-bulagan tayo. Isang tingin, isang hakbang,
isang pirasong kabutihan. Iyon ang simula. Kagaya ng ginawang aksyon ni Senator Kiko Pangilinan na pag-file ng free breakfast bill para sa mga estudyante. Na ginawa lang rin namang katatawanan ng mga taong hindi alam ang sitwasyon ng karamihan dahil hindi nila nararanasan. Mayroon ding feeding programs ang mga paaralan para sa mga batang mababa ang timbang. Nagsimula na ito sa kanila. At sa mundong nagugutom, ikaw ang maaaring maging isa pang dahilan kung bakit may mabubusog na tiyan. Growing up, I watched my favorite rappers interviews. I ain't believe them when they said it ain't all what it seems. But now I'm here and realize they were telling truth. Cause you sacrifice yourself for everybody's needs by any means. I'm married to the game for this diamond ring, and I'll spend more time with her than anybody else it seems. Courtside with my bitch, we can't see the nosebleeds. After party, Boosie bellows, hoes make their nose bleed. Always stressing about my brother, I know this shit hard on him. Always stressing about